ayan yung temple. Ang ganda dito kapag... Oh my God, nakakatuwa. At ito yung hop-in Asakusa. So, ayan yung mismong vending machine nila. Ang laki ng kama ko. Hindi ko alam kung anong size ng kama to. Feeling ko king size o queen size. Ay, hindi umabot. Pero mabilis pa din, ha? Alam mo yung part na ayun lang mismo yung Sensoji Temple. Hello guys! I'm back again with another video. So another hotel tour dahil lumipot na naman tayo ng hotel. So this is our third and last hotel dito sa Japan sa trip na to, okay? So unang hotel natin is First Cabin, panoorin nyo yung video na yon. Tapos pangalawang hotel natin is Hop-in Iidabashi at pangatlong hotel natin itong Hop-in Asakusa, okay? So ayan, as you can see, nasa likod ko na. Ayan yung building ng Hop-in Asakusa, okay? So ngayon, itutur ko na muna kayo sa mismong front desk, okay? Para makita nyo kung ano yung itsura niya. Kasi malulubot na pala yung camera ko. Let's go! Ayan yung itsura ng Hop-in Asakusa. So ayan, pumasok na tayo. Bubungad sa inyo front desk. So dito sa side na to, as you can see, yung mismong lobby, merong mga upuan dyan. At unang pansin ko ay mas malaki itong Asakusa kumpara doon sa mismong Iidabashi area. And dito naman sa side na to, parang doon din sa Hop-in Iidabashi is makikita nyo, ayan, meron ditong area na kung saan pwede kayong kumuha ng iba't ibang things na gusto nyong kunin para sa inyong room, okay? So magsimula tayo dito. Dito ay pwede kayong kumuha ng, ayan, bath salt, cotton pad, shower cup, cotton bud, hair tie, hairbrush, razor, toothbrush, tapos nightwear. Usually ganyan naman dito sa Japan. Plus ito, meron ditong hot water, tapos meron ditong free coffee. Like, ganun din dun sa kabila. Dun sa coffee nila may pa coffee, espresso, latte macchiato, tapos cappuccino, okay? Tapos dito sa taas, meron dyan brown rice tea, royal Walton tea, tapos green tea, o diba? Unlimited yan, unlimited. Though hindi ko alam kung pwedeng dalhin ito doon sa itaas kasi doon sa mismong Iidabashi hindi siya pwedeng dalhin. Dito, tanong natin kung pwede. So ayan, unlimited yan. Pwede kayo kumuha dito ng morning or hapon or gabi. Ayan, meron dyan mga tawag dito sugar, pa cream, diba? Tapos cup, ayan, tapos may palid. So kumuha tayo. Kasi sa Iidabashi bawal daw ipanik sa kwarto. Dito, tara, check natin. Okay, so dito, and as you can see, meron sila ditong nakapaskil sa dingding na kung saan parang mapa. At ito yung Hop-in Asakusa. And ayan, as you can see, may malapit dito na train station, may malapit dito, at may malapit dito. Napakadaming malapit na train station sa kanya, guys. Plus, merong room dito sa Hop-in na kung saan kapag binukas may bintana, kita na to. Though hindi ko alam kung saan parte yun na room. Okay? Then malapit din dito yung Tokyo Sky Tree. For me pinaka-favorite ko is itong area na to, tapos yung King's Di ba naalala niyo, nagpunta ako sa King's yung unang Tokyo and Sapporo natin. Itong area na ito yung pinaka-gusto ko. Ewan ko, parang gusto ko talaga dito. Kumpara dun sa Shinjuku, Shibuya, and etc. Okay? So dito, makikita nyo is ayun lang mismo yung Kaminarimon, tapos Hozomon, tapos itong Nakamisa Street, kung saan sikat na sikat yan sa mga pagkain, di ba? Tapos sa side naman na to, pagka pumunta tayo dito, makikita nyo yung Ueno. Okay? So dyan sa Ueno, andyan yung zoo, andyan yung National Museum. Panoorin nyo na lang yung vlog ko. Ito, ilalagay ko dito sa screen. So para maging detailed masyado yung inyong experience kapag ka nagpunta kayo dito sa Tokyo. Tapos dito sa side na to, ayan, tingnan nyo, may mga guide. Ayan, as you can see, though wala sila ditong parang English, mga Vietnamese lang, and hindi ko makita masyado. Wala silang English dito. Ayan, so ganyan. Tapos mayroon sila ditong chartered shuttle. Papuntang Haneda Airport. O, tignan nyo, up to 9 passengers. Kung gusto niyo mas makakatipid kayo sa ganito, I think. So, ayan. 10,800 papuntang Haneda. Tapos papunta namang Narita Airport, 28,800. So, ayan po. O, screenshot nyo na lang. 1 to 4 people, 10,800. Tapos, 5 to 9 people is 12,800. Tapos, ayan, pagka Narita naman, usually dito lahat ng Pilipino, 28,800. And pagka madami naman kayo, 32,800. O, diba? Plus, alam nyo, isa sa mga napansin ko, itong Asakusa na Hop-in, mas malaki talaga siya. At mas parang komportable ako dito. Pero okay din naman doon sa Iidabashi. Pero, to be honest, kung papipiliin ako kung ito o yung isa, ito ang pipiliin ko. Dahil aside from malaki siya, is napakadaming mga nakapaligid talaga dito na mga kainan. Like, hindi ka mabubusog. Ay, hindi ka magugutom. Like, ganun, literally. Tapos, ayan, may pa-TV dyan. So, ngayon, pumanik na tayo. Ayan, tingnan nyo, pool to. So, pasok tayo. May pa-CR dyan, men, women. Tapos, from PWD. Tapos, ito sa side na to is mayroong pintuan. Labas tayo, papakita ko sa inyo. Ayan. Bukas ulit. Dito pala. Ayan. So, meron ditong entrance. Usually, ganyan naman eh. May mga entrance talaga kapag ka hotel sa gilid. Doon sa Iidabashi walang ganyan, pero dito meron. Okay, panik na tayo doon sa room natin para makita nyo. So, let's go. Wait. Guys, ayaw makapit. Kailangan pala ng susi. Napaka-secured. Buti na lang may susi tayo. Oh, diba? Let's go. Up.
Tapos, ayan, as you can see, 10 yung floors dito, tapos 2 elevator. So, ganyan. Okay, let's go. Tapos, click natin yung 10. Ayan, 10. So, ayan yung floor. 10 yung floor nila. Then, ayan, as you can see, sa second floor, may laundry, may vending machine, may ice machine. Tulad din dun sa isang floor natin. I mean, sa isang hotel natin. Wait, na-mental block ako. Meron kasi mga taong pumasok. So, ngayon, hindi na muna ako lalabas dito sa 10th floor. So, muna tayo sa 10th floor. Let's go. Ayan. So, pumunta tayo dun. Saan ba yan? Okay, dito. Sa side na to. So, dito yung laundry, washing machine, and ice machine. Ayan, as you can see. Pasok tayo dito. Oh, tignan nyo, ang luwang, oh. Ah, ang laki talaga, guys. So, ayan, yung mismong vending machine nila. As you can see, ang mura ng tubig dito, 100 yen lang. Sparkling water, 100 yen. And, ayun pa yung mga ibang pwede nyo mabili. So, tumatanggap sila dito ng Suica card, ng Icoca card, and etc. So, ayan, meron ditong laundry machine. 2. Tulad dun sa sinabi ko sa inyo, sa Idabashi, isa lang. Dito 2. So, dito usually yung pang-wash. Tapos, ito yung pang-dry. Then, ang price niya, 300 yen. Tapos, pag naman magda-dry kayo, is 30 minutes, 100 yen. So, ayan. Then, dito naman sa side na to is yung ice machine. So, if ever, kung pagkuha dyan, ganito yan. Kukuha kayo dito ng cup. Lalagay nyo dyan. Diba yan? May mga kumuha hindi inayos. Ng pangkuha. Okay? Tapos, dito naman is yun. Ganun lang. Kunyari, pwede kayong kumuha ng ice dito, tapos igaganon yun. Diba? Unlimited! Unlimited yun ang pinakagusto natin. Kasi if ever, kung gusto nyo magbuksa aircon, pwede nyo buksa aircon kapag ka naglo-laundry kayo. Ganun ang ginagawa ko. Pero maglo-laundry ako ngayon. Isasama ko kayo. Madlang people. Okay? So, ngayon pumanik na tayo dun sa taas. Para naman ma-experience nyo din. Yung hotel natin. Yung hotel natin. Siyempre, ganun talaga buhay. So, ano gagawin ko sa yellow na? Wala naman akong gagawin. So, 7th floor tayo. Let's go. Alam niyo, ang malas ko nga lang sa part na to na hindi ako na-assign dun sa mismong nakikita yung temple. May ganun kasi nakikita yung temple talaga agad. Hindi ko alam kung anong floor yun. Tanongin natin sa front desk kapag naalala ko. Paalala niyo sa akin ha. Pero pag napanood yun, hindi tapos na dito. Ayan, so let's go. Ayan. Wow. O, diba? My God, nagulat ako, diba kaharap yung pinto? Bumubukas yung pinto dito. Akala ko meron akong kasama sa loob. My God! Kinabahan ako, okay. So, ngayon, mag-proceed na tayo sa room tour para magulo na natin itong kwarto natin. Okay, so, unang-una, syempre, itong pinto. Katabi ng pinto, itong full body mirror. At alam nyo, ang full body mirror, isa yan sa hinahanap ko kapag ka sa room para makikita nyo ang inyong full OOTD baba hanggang taas. Okay? So, sa side na ito ng pintuan na yan, as you can see, meron 3 magnet. May please clean my room, may do not disturb, may no room making, only change towel. Okay? So, ito kapag gusto nyo palinis yung kwarto nyo, ito kapag syempre ayaw nyo mag-restorbo, tapos ito usually yung ginagawa ko. Ito, hindi nililinisin yung inyong room. Though, magsasabit sila ng towel sa pinto. Pero sa labas nakasabit sa ganito. Okay? So, yan po. So, ito yung floor map. So, dito sa side na to, ayan, as you can see, yung ilaw. Oh my God, ang dilim. Okay, tapos ito yung keycard. Yung keycard, kasi hindi sila nagbibigay na extra, ang ginagamit ko, naglalagay ako ng card. Diba? Ang social, pay maya, ang aking keycard dito. Dito naman sa side na to, ayan, as you can see, meron dyang parang sabitan, tapos may mga hanger. Tapos dito din sa baba, may 2 sabitan, tapos may hair dryer. Tapos dito, meron silang pa slippers, plus may saksakan doon. Okay? And ayan, as you can see, tingnan nyo naman. Oh, diba? Napakalaki. Napakalaki talaga. Dito sa side na to, meron dito TV. Tapos dito sa baba na to, is dito yung electric kettle, yung 2 water, tapos yung cup. Plus dito, meron dito nga pa refrigerator, tas doon may saksakan, and yun, hindi ko alam kung ano yun. Ganon din sa Idabashi, hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung ano. Please, kung alam nyo to, is mag-comment kayo. Comment nyo kung ano to. Exhaust ba yan? Exhaust ba yan? Hindi ko alam eh. So, ayan, meron ditong working area, plus meron ditong extra sabitan if ever kung gusto nyo magsabit dyan. Tapos, itong kanilang smart TV. Yung smart TV nila, nakakatuwa. Kasi, tulad lang dito sa kabilang hop-in, is meron siyang Netflix, meron siyang YouTube, meron siyang Hulu, and etc. Okay, depende kung ano trip sa buhay. Usually, kapag kaganyan, is nanonood lang ako ng vlog ko sa YouTube. Okay, ganun ang gawin nyo kapag ka naman nasa hotel kayo, ta smart TV. Panoorin nyo na yung vlog ko. Hilayin i-play nyo on repeat dun para naman meron tayong pang travel tax man lang, di ba? Tapos ito aircon. Ang lakas ng aircon nila. Though, yung aircon nila hindi kamukha ng aircon doon sa Hop-In Idabashi. Pinagkukumpara ko siya guys ha, kasi same brand naman, same hotel chain din, para meron kayong better options. Ito, malamig. Malamig din naman yung isa, kaya lang ito, Daikin. So, yan. Dito naman sa side na to, ang laki ng kama ko. Ang laki ng kama ko. Hindi ko alam kung anong size ng kama to. Feeling ko king size o queen size. And, ayan, as you can see sa tabi niya, meron dito. Wow! Yan ang pinakagusto ko. Meron dito saksakan. Tapos meron dito yung LED niyan. Baka control natin kung gusto natin mahina lang. Tapos kung gusto natin nakapatay yung mga ilaw. Ay, ang dilim, nakakatakot. Tapos ito, ano ba to? Oh my God! 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 Hala! Ito guys, ang temple!
Hindi ko Grabe! Guys, hindi OA ah, hindi OA. Nagulat lang ako. No, kinikilabutan ako, Nakataas yung balahibo ko. Oh, nakikita nyo ba? I'm sure hindi nyo nakikita. Pero kasi, ito kasi yung salamin na tinignan ko. So, nagka-hopeless na ako. Ayan, oh. Di ba sinasabi ko, ay, parang dingding, parang wala akong nakikita. Tapos, nung binuksan ko yung bintana, guys, ayun yung temple. Wait, hindi nyo makikita pero bukas makikita nyo to. Oh my God, ayun yung temple, guys. Ayun yung temple. Oh, wait. Papatayin ko yung mga ilaw para makita nyo. Ayan, nakikita nyo? Hala. Ayun yung temple. Ang ganda nito kapag... Oh my God, nakakatuwa. Tapos, ayun, nakita yung Don Quixote ng Asakusa. Masyado na akong OA sa part na to, pero grabe. Guys, pinapangarap ko kasi talaga magkaroon ng isang hotel na view tourist spot. Like, kunyari, sa Fuji area, Mount Fuji yung view. Kapag ka, kunyari, sa malapit sa, kunyari, Tokyo Skytree, kahit Tokyo Tower, tapos kahit mga ganito. Ganiting mga gusto kong hotel. May background. I mean, yung mayroong tawag doon, nakalimutan ko na mental block ako. Yung mayroong tourist spot. Okay, so ibaba na nga natin. Baka mamaya makita pa tayo dyan sa labas. Oh, nakita nyo na ha? Very raw, very natural, very genuine ang reaction natin for today's video. Kasi hindi ko talaga alam. Kasi yan lang ang tinignan kong view kanina. Ito pala ang bibigay sa atin ng sigla. Thank you so much, Idabashi. Thank you so much. Idabashi. Asakusa. So, ayan po. Dito po sa side na to is magpupunta na tayo sa pinaka-toilet. So, pasok. Wow! So, ayan naman ang toilet niya. Color black. Mas type ko to ha. Tapos, medyo malaki siya. Malaki yung size ng toilet. Then, ayan, same lang din ng conditioner, shampoo, body soap. Usually dito sa Japan, guys, nagpo-provide na sila ng ganyan. So, pwedeng hindi na kayo magdala para hindi na pampabigat sa mga bit-bit nyo. Tapos, dito, ayan, as you can see, mayroon dito pa dalawang towel, tas mini towel, tas, alam niyo na kung para sa to. Ganun pang muna. Okay? Tas ito. Tapos ito. Pang hugas ng puwet. Tapos, pambabae naman para sa harapan. Ayan, no? Tapos, spray strength. Tapos, ito ay, ano tawag dito? Tissue. Tapos, kung babae kayo, tapos nagpunta kayo dito, don't worry, kapag mayroon kayong buwan ng dalaw, pwede nyo ilagay dito. Ang dami namang binigay dito. Iuwi ko to. Dito ko ilalagay mga basang sabon. Kunyari, meron ako natirang sabon. Alam mo yan. Siyempre, binayaran yan eh. Tapos, ayan. Ay, ganun. Ito. Ayan. Tapos ito, pwedeng hot, pwedeng cold. And hot, and you're cold. The rest in your nose. Okay. So, yan. Okay siya. Tapos may shower chuchu. Tapos may exhaust. Wait, dito matunog. Wala ko tutunog eh. Okay, so yan po ang itsura ng ating toilet. So yun, so far, okay naman siya. So ngayon, ating itest ang kanilang internet. Let's go! Blind test to! Sana umabot ay 100. Ay, hindi umabot. Pero mabilis pa din ha. Mas mabilis sa Hop in Idabashi. Pero okay lang. At least, umabot ng 70 Mbps. Mabilis na yan, guys. Makakapag-upload na kayo dyan ng TikTok, Instagram post, Facebook post, at kung ano-ano pa mga trip nyo sa buhay. Diba? Pwede na rin yan. O, ito namang yung upload. Mabilis ang upload. Pwede na din, o diba? Let's go! So, yun lang po muna. At kung meron pa ako mga ibang idadagdag, ay idadagdag ko na lang sa susunod na video, okay? I mean, sa susunod na clip. Siyempre, re-reviewin ko na muna kung hindi ba maingay dito, kung ano pa ba ang mga trip natin dito, kung ano pa ba ang mga pwedeng gawin. Wait lang pala, isa pa pala sa sasabihin ko, ayun as you can see. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Hindi na nakikita. Pero nakikita ko, napakalaki ng room size, guys. Bihira lang sa Japan ang ganitong klaseng room size. Yes, I'm telling you guys. Pagka nag-book kayo ng mga budget hotel, hindi ganito kalaki, pero dito malaki, okay? So, ayan, if ever. So, sa outro na lang natin ko sa inyo sasabihin kung magkano ko to nakuha. Okay, let's go! Hello guys! So, ngayon, mag-check out na ako dito sa mismong Hop in Asakusa. At ngayon, syempre, every room tour and the hotel tour, meron tayong quick verdict sa dulo or review, okay? So, number 1 is, gusto ko sabihin sa inyo na very in short lang. Medyo madumi na nasa likod ko kasi lalabas na ako at napakadami yung mga paper bag. Napakaganda po talaga ng hotel na to. Like so far, sa hotel na natuluyan ko sa buong trip ko sa Japan, like kahit sa Osaka, kahit sa Tokyo, ito so far yung pinaka nagustuhan ko. Simple lang siya, oo. Hindi siya luxury, oo. Pero kasi, alam mo yung part na, ayan o, tignan nyo. Alam mo yung part na ayan lang mismo yung Sensoji Temple. Ayan lang mismo yung Nakamise, diretso lang yan. Tapos doon sa side doon, napakadaming kainan. Tapos napakalapit pa ng train station dito. Yun yung factor ng mga nagpa-perfect score sa akin ito. Kumaga parang 10/10 siya sa akin eh. Like kapag bibigyan ako ng pagkakataong mag-check-in ulit dito, gagawin ko ulit. Kaya lang, since travel
vlogger or lagi tayo nagko-content, hindi ko siya uulitin dahil syempre gusto ko din mag-try ng iba to showcase sa mga viewers ko. Pero sa inyo. Pero kung ako tatanungin kung yung trip lang talaga, uulit at uulit ako dito, guys. If ever. Napakaganda talaga dito. Napakaganda. Wala akong masabi. Wala akong nakitang mali. Napakalaki ng room. Tignan niyo yung room. Bihira lang kayo makakita ng ganito kalaking klaseng room dito sa Japan. Kasi ang mga room po dito napakaliliit. O kundi mahaba pero manipis. Ano yun? Yung width niya maliit. Ganun. Pero yung length okay. So yun. Okay sa akin sa location check. Napakalapit ng mismong Sensoji Temple, Nakamise, Asako sa station, konting lakad lang, napakadaming kainan. Merong parang convenience store sa baba, though hindi siya Lawson, hindi siya Family Mart, ganyan. Pero merong malapit. Meron din namang malapit doon na Family Mart, kaya lang medyo lalakarin mo ng onte. Siguro mga 300 meters, ganun level. Tapos, in terms naman sa budget, okay naman siya. Okay naman tong hotel na to kasi napakamura lang niya. Kasi kung tutuusin, 3,259 pesos lang to. Yung rate ngayon ewan ko kapag yung rate nyo o yung rate nung kung kailan pa man yung travel date nyo, per night yun But isipin nyo, private room na malaki, na yung view ganito, na yung location napakaganda. Super mura na talaga nito. Like, ang mura na nito. Tapos, i-divide mo pa into 2 kung hindi ka solo travel. Okay, solo traveler ako kaya yung mga ganun ako nagko-cover ng buo. Pero kayo, pwede nyo i-divide into 2 para may ka-share kayo, diba? So, 1,500 plus lang. O, mga ganun lang level. Yung pag-aambagan nyo. Meron na kayong solo room, meron na kayong smart TV, meron na kayong mga ice machine, vending machine, at kung ano-ano pa man sa ibaba, ganyan. And super sulit talaga. Again, 10 over 10. So far, ito ang pinaka-the best hotel kong natuluyan dito sa Japan. Okay? And yun, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Sana nagustuhan. If ever, kung gusto nyo mag-book ng room dito, i-click nyo lang yung link below. Binook to via Klook. And also, you can use this my code, PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? Pasensya na. Last day na natin ngayon. Medyo sabog pa tayo at puyat tayo sa pag-iimpake. Okay? Again, thank you guys so much. Pag-book nyo to, yung link nasa ibaba. And also, my code, PaulIvan5 off. Okay? Maraming salamat. So, yun lang. Thanks!